The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Psalm 34 verse 18 NIV. Blessed everyone and welcome to our broadcast. Again, this is your brother in Christ, Jose Renboy Perez Cariaga. Bumabati sa lahat-lahat ng mga kapatiran, lahat-lahat ng mga tumatangkilik ng broadcast na ito, sa lahat-lahat ng mga nanonood ng broadcast na ito, at patuloy na nagbibigyan ng encouragement sa inyong lingkod at na-blessed sa ating mga ginagawa. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Anong oras, anong araw, saang dako man kayo ng mundo nanonood or manunood ng broadcast na ito, pagpapala po sana ang sumasa ating lahat. Happy Valentine's Day po or belated Valentine's Day. Post-Valentine broadcast ang gagawin natin. Sa kadahilanan na tila baga yung mental health issues were highlighted noong Valentine's Day or before or sabihin na lang natin Valentine Week. Yung insecurities, naglalabasan at feeling neglected daw, and then hindi daw valued or hindi daw pinapansin o hindi daw mahal. And noong Valentine Day talaga is that may mga lumalapit sa inyong lingkod, sinasabing, "Sir, first time in years na hindi ako nakatanggap ng any flower or any gift." And I have to look at them and then just smile a little bit. Ang other ladies naman will be saying, "Sir, is it common not to be..." Hindi daw i-date or hindi daw man lang batiin or hindi man lang daw mabigyan ng pagpapahalaga on that specific date. Tapos tanong ko naman, ibang mga araw, binati ka ba? "Oh, sir, pero hindi ngayon." So, then, ang iba naman ay talagang sobra-sobra na yung sinasabing, "I do not deserve this kind of life." And bakit ba ako nilalang o bakit ba ako ginawa ng Diyos na ganito? So, ang daming mga bagay-bagay. And so, because of these things, na bagamat halos daily ganito naman ang nakakaharap ng inyong lingkod, pero sa iba't ibang kaparaanan nga lang at sa iba't ibang mga subtle ways and in different ways, pero talagang ang bawat estudyante yata or bawat individual ay nagrereklamo ng kanyang mental health issue. So, tiningnan ko muna, ano nga ba ang mental health na ito? Ano nga ba ang mga mental health issues? May mga batayan ba tayo? May mga biblical basis o basis ba tayo na sabihing, agilapin nga itong mental health issue o mental health na word sa sacred pages. And wala tayong makita doon na exact kasi nga kailan lang naman gumana ang terminong ito. Itong pagkatapos lang naman or prior to COVID and after the COVID, talagang lagi na yung mental health na words na yan. Sa Bible, we could see yung related na word, yung mga termino like fall, man's fall at saka yung brokenness sa relationship, brokenness sa emotion, brokenness hindi buo, something like that. Or kagaya din ng mga emotional struggles, kagaya ni David. Si David nagsasabing, "Why so downcast o my soul?" Si Elijah nagsasabing, "Hindi ko na kaya, Lord." After doon sa showdown sa Mount Carmel, "Ako na lang mag-isa, Lord." Si Job na nagsasabing, "Mas maigi pang hindi ako ipinanganak." Si Jonah na nagsasabing, "I wanna die." Dahil lang doon sa kanyang vine na tinanggal ng Panginoon, dahil lang sa vine na kinain ng uod. So, makikita natin that mental health issues are there, pero hindi nga lang tinawag na mental health ang termino noon. But emotional struggles are there. So, makikita din natin dito sa mental health issue ay yung spiritual and emotional healing.
pag-uusapan natin, it will be a series at titingnan natin si David, si Elijah, si Job, si Jonah, si Paul. Even Jesus sa Garden of Gethsemane says, Lord, let this cup pass from me. And sinabi nga niya sa kanyang mga alagad na my heart, my spirit, ganon, na please be with me. Pray with me. Yun nga lang, antok na antok ang kanyang mga alagad. So, mayroon talagang emotional struggles na makikita natin. So, the other side of that is yung role of peace and joy, mental health. Lagyan natin ng peace. Yung nonchalant na sinasabi ng mga kabataan ngayon, no? Bigyan natin ng reason yung pagiging distant. Tingnan natin what the Bible says about these things. And tingnan din natin ano nga ba ang nangyayari sa mundong ito. Biblical perspective, tinignan natin that mental health issues can be seen as manifestations of emotional and spiritual brokenness that God desires to heal through His love, grace, and restorative work. Yan nakita natin sa mental health issues on biblical perspective. Tinignan natin yung secular perspective from World Health Organization. Ang definition naman ng World Health Organization about mental health issues is that a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. So ito pala yung mental health. Ito pala yung kakayahan mo dapat na harapin ang mga pagsubok sa buhay, daily stresses. Pagka nai-stress ang isang individual, dalawang tatakbuhan niya, fight or flight. Anything na pagbabago, yun talaga nangyayari is that ang inaasahan nga lang ay sa World Health Organization is that ang isang individual can work productively and fruitfully. Kung hindi ka na nagiging productive and fruitful at hindi ka na nakakapagbigay ng contribution sa iyong komunidad, may mga nangyayari. Hindi tama yon. American Psychiatrists Association or yung APA na tinatawag is mental health. Ano nga ba ang definition niya? Is health conditions characterized by alterations. Yung bang inalter, yung bang may nakialam, yung bang sinira, yung bang iniba. Alterations in thinking, mood, behavior, or some combination thereof associated with distress and or impaired functioning. So, yung World Health Organization, ang sinasabi niya ay dapat positive, may contribution sa kanyang community. Dito naman sa American Psychiatrists Association, nakikita na niya na yung hindi na nakakapag-function. Yung isa, positive ang nakita. Ito naman sa kabila is yung negative na epekto ang nagagawa ng mental health. Kaya mental health issues yan. Kaya tinignan natin, ano nga ba itong mga mental health issues? Number 1 talaga sa listahan nila ay yung anxiety disorder, kung saan nagkakaroon ng panic breathing, takot, phobias, then fear, or di kaya ay nagiging balisa na sinisira niya yung daily life ng isang individual. So, that is anxiety disorder. It's a disorder. Hindi siya disease, disorder. Ang iba pa na disorder is that mood disorders. Ito yung ang saya-saya tapos bigla na lang naging malungkot. Ang saya-saya kanila tapos ngayon bigla na lang bumaliktad. So, may mga bipolar disorders tinatawag. Nagkakaroon pa ng depression. Kanina, masaya-masaya. Ngayon, iyak na ng iyak. Na wala sa proportion. Hindi ang tawag natin magkaminsan may sapak o di kaya ay may tupak o di kaya ay may sumpong. Pero disorder din 'yon kapag hindi na tama na okay lang naman maging masaya kasi masaya nga, okay lang din maging malungkot pero hindi naman na ang saya-saya kanina, ang hirap na tuloy ispilingin, tawag nga natin. So, baka naman nagkakaroon ng bipolar disorder. Yung iba, yung medyo malala na, tawag natin doon yung mga psychotic disorders, schizophrenia, detachment, ayaw na, hindi na makarelate sa mga nangyayari sa buhay, may mga
illusion na, may mga nakikita na, and may mga bagay-bagay na sinasabing hindi karaniwan sa isang individual. Or yung pagiging obsessive-compulsive, no? Pagka naisipan, gagawin ka agad-agad at hindi mapalagay hanggat hindi nagagawa. Obsessive-compulsive tawag natin doon. And some other related disorders na kapag ka gusto talagang makuha. Kapag ka ito gusto niya, ito lang talaga gusto niya. Pagka ito paraan niya, yun lang talaga paraan niya. And ang iba, umaabot doon sa paulit-ulit yun eh. Repetitive thoughts and behavior na obsessive, may obsession, tapusin ko talaga to, compulsive pa, kung anong naisipan, doon ka agad-agad gagawin. So, ito yung mga types of mental health issues na kailangang ingatan natin. Supposedly sana, i-reserve ko itong mga bagay na to sa October kasi yun ang World Mental Health Day. October 10 po yan. Subalit, dahil nga sa mga nangyari itong mga nakalipas na mga araw, hindi ko naman mapapalagpas. And I know some of them will be watching this broadcast also. Tinignan natin ang statistics dito, no? Sa mental health, ano ba ang nangyayari sa buong mundo? Ang sabi ng World Health Organization noong 2019, 970 million people were living with a mental disorder. From anxiety and depression, pinaka-common yon na nararanasan ng 970 million na mga tao na ito worldwide naman. 15% of that 970 million are aged 10 to 19. And they experience mental health condition. Ayon naman ito sa unicef.org noong 2023. In fact, September lang yan ng 2023, ipinakita doon na 1 in 3 women nagkakaroon ng mental health condition, disorder. 1 in 5 men experience major depression. Sa lifetime daw po yan, ayon naman to sa worldindata.org. Kung mamarapatin po ninyo, i-type nyo lang yung mental health, hanapin nyo itong dalawang to, tapos lalabas na doon yung mga PDF nila, and then you could read along. Lalo't higit yung doon sa Pilipinas. Makikita po natin. Sa Pilipinas, sinasabing mayroon tayong 3.6 million Filipinos suffer mental health, neurological or substance use disorders. News info po yan ng Inquirer.net 2024. So, pwede po, Marso po yan. Pwede po ninyong balikan ito. 3.6 million. Hindi naman ganun kataas, ano, kung titingnan natin maigi kasi nasa 100 million naman ng population ng Pilipinas. Pero, napakadami pa rin nito. 3.6 million. And then, makikita natin, 1 in 8. Isa sa bawat 8. Mataas na percentage yan. That's 12.5% yata. Ang mga edad, 10 to 19 have mental disorder. Pwede nyo i-click yung unicef.org, kaagad-agad dito. At makikita nyo na ito ay isang stat 2023 at saka 2024. At sinasabi nila na itong mga may mental health disorder, yung suicide, which is the 4th leading cause of death in aged 10 to 19 dito sa Pilipinas, is the 4th leading cause of death. Mas mababa nga lang tayo kasi sa buong Southeast Asia, ang sinasabing suicide is the 3rd cause of death sa Southeast Asian nation. So, alam naman natin kung ano yung number 1, ano? May kinalaman sa sakit sa puso talaga yung number 1, hindi aksidente yan. Or, nung nakaraan talaga, hindi rin COVID ang number 1. Worldwide talaga, ang cause of death number 1 is abortion. Tanggapin natin yung number 1 talaga yan. Worldwide, hindi pa kasama yung statistics ng Pilipinas doon kasi wala nga abortion sa Pilipinas kaya wala tayong data, record, or stat ilan ang nagpapa-abort araw-araw sa Pinas. And it is notable na nung clinic ko yung unicef.org, ilabas lang natin to. Children and adolescents aged 0 to 18 years experience a high burden of poor mental health in the Philippines. 1 in 8, yung nailagay ko dun sa taas, adolescents aged 10 to 19 years, and 1 in 17 children aged 5 to 9 years are estimated to have a mental disorder, including
developmental disorder. At ang nakakatuwa sa mga bagay na to ay yung sumunod na statement na sinasabing professionals in the healthcare sector, especially those in the front lines, are at increased risk of mental health issues due to high stress, long working hours, and exposure to traumatic situations. Yun po mga tumutulong sa mga may ganitong disorders, kagaya ng mga counselors, kagaya ng mga sana nga ministries and pastors, pero ang mga pastors and ministries, huwag nyo namang sabing counseling ginagawa ninyo. Magagalit talaga sa atin ang Philippine Psychologist Association and Republic Act din po yun. Huwag counseling gagamitin kung wala din lang naman RGC or Registered Guidance Counselor or isang registered talaga na psychiatrist or psychologists to do the counseling. Pero ang sinasabi lang talaga is napakalaki dito that professionals in the healthcare sector ay nagkakaroon increased risk of mental health issues. Dahil stress, man din kasama ang inyong lingkod o maabot tayo ng hanggang anong oras, magkaminsan mag-umpisa ang isang estudyante na papasok 12. And then hindi naman natin mapipigilan sabing 30 minutes lang. Tapos na tayo. And at times, kailangan talaga pag nagsara, pag nagbukas, kailangan mong sarhan. At napakahabang proseso talaga lagi ang nangyayari. Yun nga lang, the statistics also says this, less than one health worker in every 100,000 na nangangailangan. Sobra naman, Samantalang ang ideal, sinasabing 1:500 or 1:300 talaga or 200 talaga ang kailangan na ratio ng isang, kung sa school, ng isang guidance counselor, registered, 1:300, ideal yon or sige na, palagi na natin 1:500. Kaso, wala tayong marami masyadong mga RGCs dahil napapabayaan din. Maraming mga disenchanted dahil hindi naman sila well remunerated, hindi naman nababayaran ng ayon sa kanilang kakayahan. Lalo't higit, magkaminsan, sasabihin, mas mahal daw yung skills, mas mahal daw yung gumagamit, yung mga nasa kusina, yung mga nasa... Ay, nako. Nasa CM kaysa sa mga nagtuturo ng Gen Ed, nagtuturo ng mga bagay-bagay na kagaya nito or even mga health workers sa kagaya ng mga nasa OSA, nasa guidance office. Hindi naman ganun kalaki din ang ibinibigay. In fact, magkano lang yung mga ibinibigay. So, hindi talaga babago ang mga ratio na ganito. Di talaga tataas yung numero na yan. 0.5, For every 50,000, isa. So, let's talk about approaches. Ang iba, sa mga nagsasabing may mental health issues sila, ang tingin ng iba is that arte lang yan. Ito naman napaka weak or ito naman, ang dami namang alam, something like that. So, hindi po mangyayari yon kasi nga, it is a disorder. And one should accept that. Bagamat it is common and most abused na term talaga sa mga kabataan, yung mental health issue, hindi rin pwedeng isang tabi na sabing arte lang yan or di kaya ay sabihin na sa mga Inglesera, umayos nga, just snap out of it. Masasabihin ng iba na, tumigil ka nga dyan, tigil mo yung kaartehan na yan. Hindi rin pwede. Kasi nga, disorder. Kailangan i-correct mo yung disorder. And ang iba, lalo't-lalo na yung mga nasa religious sector, ibang mga preachers, ministers,
pastors and even those who are professing to be Christians. Ipag-pray mo lang yan, mawawala yan, kapatid. Or magbasa ka lang ng Bible, mawawala yan. Hindi nga kasi it is a disorder. And last but not least, marami sa mga kabataan nagsasabi kapag ito mga naririnig nila, invalidated daw yung feelings nila. And totoo din naman nga, kasi ini-invalidate mo yung suffering na nakikita mo naman talaga na ayaw naman nilang nararanasan sana kung may magagawa. Or yung mga karanasan nakikita mo na hindi sila nagiging productive on which hindi nila ginusto or wala silang alam paano ayusin ito. So, it will be a big task na at least matalakay man lang sana natin kahit papaano and hoping that those, yung mga may mga pinagdadaanan, may mga tidbits man lamang tayong ma-share sa kanila. Kaya tama yung ginamit natin sa Psalm 34 verse 18, when the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. That is a promise. So, sa biblical and secular approach, makikita natin na laging magbibigay ito ng hope, laging ipapakita nito ang support and healing, and makikita natin sa biblical aspect of healing mental or dealing with mental health, makikita natin doon, i-highlight natin yung God's love and promises, at ma-highlight din natin doon dapat yung support ng group, support ng mga kapatiran. Sa secular naman, on which psychology talaga nangunguna dyan, makikita natin naman yung resilience sa sasabihin na marami kasi sa mga may mga pinagdadaanang mental health issues, they just, wala na, give up na kagad-agad. Kaya sa psychology o sa mga gumagawa ng counseling, tuturuan talaga na paano maging resilient, paano to rise above that. And ituturo yung coping strategies. Halimbawa, nagpapanik, yung breathing. Halimbawa, ganito pa ulit-ulit. Ito naman ang gagawin na steps paano ma-avoid yung mga bagay na yon. And aside from resilience, yung building emotional strength na hindi lang napagalitan lang ng kaunti o nasabihan lang ng ang pangit naman ng gawa mo. Kasi nga tayo mga Pilipino hindi marunong gaano sa positive na reinforcement kundi negative reinforcement. So, karamihan naman balat sibuyas na halos. And sa psychology, they build that one up, yung emotional strength, yung pagiging mas matatag, mas matibay. And hinihingi lagi, lalo na ang mga Adlerian, yung social support. The same thing dito sa biblical na hinihingi pa rin yung social support ng mga kapatiran. So, wag na natin pahabain masyado ito. Puntahan natin, inut-inutin lang natin, kagaya ng nasabi ko, tidbits lang ang may share ng inyong lingkod. The Lord is close to those who are brokenhearted. That's a fact. And another promise is that He saves those who are crushed in spirit. Blessed are the poor in heart. Blessed. Happy dapat. Sinasabi niya na He is close. Meaning, He cares. Meaning, nakikita ko. Handa akong tumulong. Yun nga lang, ang tanong is, are you? You who are suffering disorders, mental health disorder, are you willing to get help? Magkaminsan may mga argumento na sinasabi ng mga agnostic, kung may Diyos, bakit mayroong suffering sa buong mundo? Kung mayroong Diyos talaga mapagmahal, bakit niya ako pinagbayaan ganito? Question is the same thing. Ready help? He cares. He is close. He promised.
salvation, He promised help. But are you asking for help? Kaya nakakatawa na makita natin that even si Apostol Pablo, sinabi niya na, make your petitions known to God. Hindi ba't magkaminsan sasabihin natin na, oh, alam na ng Diyos bago mo hingin. Pero it makes sense that you make your petitions known to God. Hindi naman pwede na kagaya ng isang doktor, nakita niya na inuubo, nakita niya inaapoy ng lagnat itong isang taong ito. Hindi naman niya pwedeng sabihin, oy, uminom ka ng ganito para gumaling ka. Hindi mo alam kung gusto niyang gumaling o hindi. Or sa isang mahaba ang buhok, pwede ba sabihin ng isang mahaba ang buhok na sasabihin niyang, wala akong nakikitang barbero. Bakit hindi ka lumalapit sa barbero at ayaw magpagupit? The same thing with this. Kaya, marapat siguro punta natin ng Philippians chapter 4, that make your petitions known. Verbalize it or identify it. Ano nga ba yung kailangan mong tulong? Sabihin mo kung anong gusto mong tulong. Hindi pwede yung, alam nyo naman na yung kailangan ko eh. Lord, you know, even before I ask, what particular? Kaya nga nakakatuwa, even when we ask for forgiveness of sins, laging generic, ano? Forgive us when we sin. Forgive us all the sins. At sasabihin pa natin sa isip, sa salita, sa gawa. Anong particular ba na mga kasalanan yon? Nasa isip mo. Anong nasa isip mo? Pero kung isa-isahin mo na yung nasa isipan mo ay greed, yung isipin mo yung nasa isipan mo lagi is lust, isipan mo nasa lagi na ang nagkakasala ka is because you watch this things na hindi dapat. Di ba nakakayang aminin? But one way is admitting it, verbalizing it, identifying it, mas madali mong lapatan ng tamang kasagutan ang mga bagay-bagay na yan. Kaya I always encourage na sana hindi generic ang prayer. Lalo tigit sa paghingi din ng tawad, hindi rin siya generic. Pero sa iba, gustong pagtakpan, generic na lang. At least nanalangin ako. At least ipinagdasal ko na patawarin yung mga kasalanan ko na gano'n. Teka muna. Kaya sa Philippians chapter 4 verse 6 and 7, sinasabi niya, do not be anxious about anything. Tiningnan ko ang Greek nito, nakita ko that it was in imperative mood and active yung voice. Alam naman natin ang imperative, utos. Kaya masabihin niya, do not be anxious, huwag kang mabalisa. Do not worry. Ayon naman sa contemporary English version, huwag kang mag-worry. Don't worry about anything. Good News Bible. Be careful about nothing. Be careful about nothing. Wala dapat ibang iisipin. Wala dapat ibang pumapasok sa utak ng ninuman na sisirain niya yung magandang, peaceful na pag-iisip. So do not be anxious about anything. Do that. Huwag kang mabalisa. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Eh kasi po may sinasabi sa akin, kagaya ng ibang mga estudyante, Sir, pwede po bang kasuhan si ganito kasi nagsasabi ng ganito? Eh ba't mo pinapakinggan? Kasi sir, pinag-uusapan nila ako sa kanilang group chat. Paano mo nalaman? Kasi tiningnan ko yung group chat nila sa pamamagitan ng cellphone ng boyfriend ko. Eh, sino gumawa ng problema ng ganon? Hindi sila gumawa ng problema, ikaw gumawa ng problema. Kasi nangialam ka sa group chat ng iba. Hindi ba? As easy as that, pero hindi lang matanggap yon. So, active voice wherein the subject is the doer of the action supposedly. At ang kanyang sinabi ay imperative. Do not be anxious. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Interesting. The next one is, in everything, but let your requests be known to God. Verbalize your request, verbalize your trouble, identify them, and slowly pour them out. Pour them down. Let your requests be made known to God. Kasi nakakatulong yan. Kapag ka na-identify mo ang problema, mas madali mong makikita
paano solusyon ng problema. Hindi yung generic. Lord, may pinagdadaanan ako. Anong pinagdadaanan mo na? Sir, may problema ako. Anong problema? Hindi naman pwedeng basta, sir, may problema ako. Then, basta, may kasagutan. Identify them. Verbalize them. Kaya nga, tama yung wordings ni Apostle Pablo, no? Let your requests be made known to God. Yes, God knows everything, but it helps. Hindi ang Diyos ang tinutulungan mo. You're helping yourself when you identify your troubles, when you identify your problems, and you verbalize them. Kasi na-identify mo, alam mo kaagad-agad, particular yung pinagdadaanan mo. The next one is this. In everything, by prayer and supplication with thanksgiving. Nakakatawa yung by prayer, Pero sa ibang pagkakataon natin, bibigyan daan at diin ang prayer. Yung supplication with thanksgiving. Marami sa mga counseling therapy ang tinatawag na gratitude practices. Ano itong gratitude practices? Pinapractice ito ng cognitive behavioral therapy o yung CBT at ng positive psychology. Na ang ginagawa sa mga pagkakataong ito sa kanilang therapy is that magkakaroon ng focus shift na halimbawa, andito ka nakatingin sa lahat-lahat ng despair and anxiety, focus shift. May bagay ka bang ipagpapasalamat sa isang bagay na yan? And you shift here. Hope and appreciation. Kagaya na lang ng may pagpapasalamat ka ba kung umulan? Sa iba talagang nagagalit kasi ulan. Pasalamat tayo dahil may ulan. Diba? So, focus shift. Papasalamat tayo sa ulan kasi nagkakaroon ng tubig. Ang mga magsasaka, nagkakaroon ng dilig ang mga halaman. Yung iba, walang dapat ipagpasalamat sa ginaw na nararanasan ng Japan, sa snow nararanasan ng Japan, or saan mang bagay, yung mga bagay talaga na negative ang dating, wherein it causes despair. May pagpapasalamat ba? Pwede pa rin pagpasalamat. You could still say, Lord, thank you na hindi araw-araw ganito. Diba? Hindi lahat ng araw ganito. So, yun ang tinatawag nating focus shift sa mental health therapies, wherein mula sa isang hindi katanggap-tanggap, pwede mong ilipat dito sa isang bagay na pwedeng ipagpasalamat. Kasi nga, nothing beats a grateful heart. Sunod natin yung bagay na sinasabi niya. And the peace of God, kapayapaan ng Diyos, kapayapaan na alay ng Diyos, kapayapaan na handog ng Diyos, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Protection against mental health issues, yung tinatawag ng Apostol Pablo na peace that surpasses all understanding. Paano magkaroon ng peace ang isang taong ang daming problema? God is in control. Paano magkaroon ng peace ang taong nasasadlak sa kahirapan? God will provide. God is in control. Paano magkakaroon ng peace ang taong may malaking pagkakasala, may malaking kasalanan, may malaking kinakaharap na problema? Again, God is in control. Yun nga lang, mahirap para sa iba na tanggapin ang mga yan. Let not your heart be troubled. Yun ang inner peace. Or, mas maigi siguro, bitawan mo yung cellphone mo at tumigil ka sa kapapanood ng mga bagay-bagay na napapanood. Or, tumigil ka muna sa panonood ng television, lalo't higit sa mga kampanya kasi apektado ka sa mga patutsadahan ng bawat kampo or sa tawagan ng
present at saka past administration. It would be good na matuto tayong to look into positive things with a grateful heart. Kaya nga, may mga awitin, give thanks with a grateful heart. So, let the weak say, let the sick say, let the bound say. Laging shifting yun, ano? From despair and anxiety to hope, restoration, and positivity. Kailangan grateful heart, mapagpasalamat na puso. Isa lang ito sa mga naunang tatalakayin natin, and as promised, bibigyan daan ko po na makita natin mental health issues na pinagdaanan ni Pablo, ni David, ni Job, ni Elijah, and probably even with Jonah for that matter, para na matulungan natin ang bawat isa na may mga pinagdadaanan. Again, this is your brother in Christ, Jose Ronoboy Perez Cariaga. Nagpapasalamat sa inyong panahon at pagkikisama sa akin.